Anong mensahe ang kailangang malaman ng mga Sagittarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, Sagittarius tayo ngayon, ha? Sagittarius reading. Meron tayo dito ang 8 of Cups, Page of Wands, the Tower, oh. So, tingnan natin kung ano to mamaya. Hindi naman necessarily bad news agad to. Malalaman natin kung ano nga ba talaga siya. Depende sa mga lalabas na card. So, doon natin malalaman kung good or bad siya. So, 8 of Cups can clarify. The 8 of Cups can clarify ng 10 of Pentacles. Teka, maliwanag pala ito. 10 of Pentacles at Hanged Man. Teka, ayusin ko lang. So, anong subject dito? Magdadagdag ako ng ibang detalye. So, anong meron? Anong subject natin? Career to. 8 of Cups eh. Nandito to. 8 of Cups. So, ang dating sa akin, hindi naman siya necessarily bad. In a way na may someone na gustong malis. Kasi ganun, di ba, kapag 8 of Cups. May gustong malis, o na-disappoint, or gusto niyang tawag dito. Gusto niyang journey, ganun. Mag-explore. Hanapin ng something na parang missing. Hindi naman ganoon. Ano kasi to eh. More like tungkol to sa growth. Kasi maganda naman yung Lenormand do. The Sun, Lilies, saka Rider. Maganda rin naman to. 10 of Pentacles. Ito ay Hanged Man. Yung Hanged Man medyo 50-50. Pero overall, ang dating sa akin, gusto niyang ma-promote or may dito, tao. Hindi ko nga masabi kung ito ba yung literal na Sagittarius or friend niya or someone na malapit, kasi wala pang lumalabas na indicator
kung sino yung bida. Kasi, ganun yung reading ko. Hindi siya 100% Sagittarius. Minsan, tatama to sa mga malalapit sa kanya yung reading. Pero again, dito sa reading natin, yung tao, more like career to. Kasi, ang dating sa akin, gusto niya somehow mag-sacrifice dito sa Hanged Man. Pag ganoon, somehow gusto niya na may i-release na something, yun na nga, bilang sacrifice. Ano kaya yun? Pero again, more like promotion or who knows, baka nga literally gusto niya ng mag-resign or hanapin ng kanyang passion. Pero since nandito pa rin naman yung Hanged Man, kasi illusion din naman yan. So, ibang case naguguluhan siya in a way na hindi niya na alam kung gusto niya pa ba magstay sa work niya or maghanap na ng bago. Siguro for some reason naboboring na siya or pumapasok na rin somehow yung feeling ng dissatisfaction. So, ano nang dating? Parang gusto niya ng movement, progress, or happiness. So, again, mukhang di na siya happy kaya lumabas yung The Sun. Na parang iniisip niya na na-appreciate pa ba ako sa work na to? Ma-happy pa ba ako sa work na to? Tanong niya yung sarili niya. So, ganun dating. So, dito sa Ten of Pentacles kasi somehow parang gusto niyang mag-improve ang salary niya or karoon ng position. Maging masaya materially or sa pera. Or siguro gusto niya may ma-establish sa sarili or magtayo ng sariling business. Depende, case to case basis, pero ganun the thing, career to. Tingnan natin dito sa Page of Wands. Ay, ito pala ang bida natin. Hindi ko nakapansin. May court card pala. Ito yung bida natin. Yung bida natin, alin man dito sa self-made clues ko. Okay? Tingnan nyo kung tatama ba sa inyo yung clue. Or baka tumama doon sa kakilala nyo. So, yung clue natin, ay kakilala nyo nga. Sa kakilala nyo to tatama. Probably babae. Pwede rin namang sa lalaki kung introvert siya. Pero sa case na to, mga 70%. Tatama to sa kakilala nyo. Pwede rin naman sa mismong Sagittarius kung sa tingin nila ay applicable sa kanila tong reading. Nangyayari na. So, kung sa Sagittarius, mga 30% lang. Ang edad ay probably teenager to 25 years old. Yun lang. Yun lang yung ano ko dyan. Self-made ko.
So, pag nakita ko yung wands, feeling ko ibang tao siya. Hindi siya yung ano. Yung mismong zodiac sign na nire-read ko. So, again, yun yung ano natin. Clue. More like tatama sa kakilala nyo. 70%, 30% sa Sagittarius mismo. Anyways, anong mangyayari kung nandito siya? Kung nandyan yung Page of Wands. Ay, King of Swords. Oh. Dito tayo magpo-focus kasi ito na nga ginawa kong bida. Excuse me. Nahangin yung tiyan ko. Bigyan ko ng dighay. Ano to? 4 of Wands plus King of Swords. 4 of Wands, ano? King of Swords. Well, ang dating sa akin, may celebration dito eh. Or happiness, inspiration. King of Swords. Pwede rin pala siyang card ng pagiging transformative. Or pagiging logical. Well, ang tingin ko, ipe-pursue niya kasi nandito rin naman tong Page of Wands. Magiging somehow parang ano siya, enthusiastic yung bida natin, na parang gusto niya mag-discover ng something new. Pero tingin ko doon magpo-focus ang energy sa period na to, sa pag-discover ng something na hindi lang siya passionate kundi mataas din salary. Kasi nandun yung 10 of Wands kanina, na parang desire ng reliable source of income or stable income. Reliable, stable income. Permanent, stable income. Ganon. Yun yung maisip-isip niya dito sa King of Swords. Na hanapin yung mas better salary. So, ito yung near future. So, yung near future, mag-revolve sa period lang na to. Ito yung far future. Ibig sabihin, pagkatapos ng period na to, saka siya mag-i-effect. Pero sa period na to, either makikurious siya mag-explore ng other options sa career at hanapin yung expected salary na gusto niya, or diretso resignation na talaga. Kasi may iba na impulsive eh. Pag na-feel nila na ganito, gusto na nila mag-resign, or di na sila masaya, resign agad. So, depende. Yung iba kasi, baka nakaplano na. So, yun. Kasi kung nakaplano na, edi isasagawa na yun sa period na to. Pero kung hindi pa, edi yung attention ay iikot sa paghanap nga ng better salary or company na matutugunan yung kanyang expected salary. Ngayon, ay ano tong the Tower, yung for future natin. Five of Pentacles. So the Tower, Five of Pentacles, Four of Pentacles.
Kasi from 5 naging 4. Parang ang dating sa akin, wag na muna siya umalis. Kasi tandaan, ito yung far future natin. Kasi baka siya, yung bida natin regret sa bandang huli. Kasi magiging disaster na to. Ito ay poverty, worriness. Ito naman ay back to being in control o pag-save ng money. Na parang siya dito, nagtitipid. Kasi poverty, nagtitipid. Baka mali yung maging desisyon niya. Lalo't ngayon, may global crisis, 'di ba? Kasi nga kakaproblema sa gasolina buong mundo. So hindi siya advisable din, 'di ba? Na maging impulsive sa pagdidesisyon, lalo na sa topic ng career. Kasi nga mahirap makahanap ng trabaho ngayon kasi malamang may mga company na magiging strict or baka mag-lay off ng mga employee, baka hindi muna magtanggap yung iba ng bagong employee. So hindi siya practical, 'di ba? Kaya sa period na to, okay lang mag-explore, pero yung resignation agad, diretso resignation, or sabihin natin all of a sudden gusto na niyang magsolo para magtayo ng sariling business. Depende, case to case basis Depende kung saan niya gusto or anong magkukos ng happiness sa bida natin. Pero yung implementation nun hindi siya advisable sa period na to, or else fail siya dito. Kasi the tower, nagmukha na siyang disaster sa paningin ko. Disaster or upheaval. Pag ganoon, di parang siya, chaos, dilubyo, or sakuna. Ano nga bang ibang term? Crisis na lang, pero ng crisis dito. So again, dito pa lang sa near future, ayusin na. Kasi kung sa near future, within this period, sabihin nga natin mag-resign siya, yung bida natin. O basta mag-resign siya, or depende kung anong gusto niya gawin. Magsulo na lang. Let's say maging self-employed. Nako, delikado ngayon. Panahon ngayon. Kasi nga tataas ang bilihin. Tataas ang bilihin dahil nga may problema sa gasolina. Tapos uncertain pa yung income. Pag kasi ganyan na nag-self-employed, mahirap sa panahon ngayon. Kasi walang kasiguraduhan at wala ring magbabackup sa iyo kung magka financial issues. Kaya wag na mag-dare solo or nag-transfer sa ibang company. Or else, ito na yung naghihintay, yung far future natin, disaster. So, pag disaster, failure, di ba? Magre-regret ka sa bandang huli.
na sana hindi ka na umalis. Sabi ang dating dito. So, habang maaga pa, i-prevent na natin yung disaster. Diba? Kaysa magsisi sa bandang huli. Anyways, 20 minutes na pala, oh. Since medyo problematic yung nakbo ng reading, kaya maglalagay tayo ng advice. Okay? Mula sa deck na to, advice or other prediction. Oy, tower ulit, oh. Ulit talaga yung the tower, oh. So, sabi dito, always expect the unexpected. Oh. Uulit siya. So, may emphasis na baka nga karoon ng disaster sa topic ng decision making. Nasabi pa dito, always expect the unexpected. So, pag ganun, walang kasiguraduhan. Baka mapahamak, di ba? Lalo na sa topic ng money. So, sabi naman dito, now is a good time to do what you want to do. So, tingin ko iba to. Like, ano to? Like hobbies. Hindi siya yung tungkol sa desire na mag-explore, kundi tungkol to sa hobbies. Ilahan na lang yung panahon sa hobbies. Maglibang-libang para hindi madelubyo ang utak sa pagdidesisyon. Parang ibaling ang attention sa ibang bagay para hindi magsisi sa bandang huli. At ang huli, take a methodical approach and you'll achieve your dreams. O, ito, mas applicable to. O, di ko natatagalugin niya, madali na maintindihin. 22 minutes na, no? Since 22 minutes na to, dito na tayo sa last deck ko. So, tulad dun sa deck na pinakita ko kanina, babasahin ko na lang para mabilis. Okay? Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. So, sabi, eclipse. Dance with your shadows. Discover hidden aspects of yourself in the darkness. Herbs. Nature's gifts are abundant. Utilize herbs for healing and magic. At ang huli, so sabi dito, visions. Look within for answers. Your inner visions hold profound insights. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.